Hello sa inyo. Ito ay continuation natin sa 1 Corinthians chapter 13 verses 4 to 7. Tapos na tayo sa love is patient, love is kind, it does not envy. Ang sunod po ay it does not boast. Ayan. Ano ba yung boasting? Kumbaga, ito yung part na meron ka, something na nagawa mo maganda. Tapos pagkakalanda ka mo sa maraming tao, kukwento mo, paulit-ulit yan, ganyan. Ganito nagawa ko, ganyan nagawa ko. Ay, grabe ako sa anong ganito. Ay, oo, ganito yan, ganyan. Kaya, ay yung ano ko, ay ganyan gano'n. Marami nakakaalam sa atin yan, ayan. So, yun ang boasting. Pero this part, 'di ba, love does not boast. How does God not boast? Kasi 'pag tinignan mo yung pagiging boastful, para siyang, it shows low self-confidence. Kasi kumbaga, kung kung hindi mo maibubulalas kung sino ka, kung ano yung nagawa mo, para bang makikita as a lesser person. Kumbaga, wala kang confidence that even if these people doesn't know what you did, you know yourself, 'di ba? You know that you're something worthy, 'di ba? Pero hindi, sometimes pinagkakalanda ka nila para lang maipakita na, I'm worthy, pansinin niyo ako, bigyan niyo ako ng atensyon." Ayan. Pero si Jesus, ibang-iba siya. Diyos, isipin mo, Diyos na bumaba dito sa lupa. Saan siya pinanganak? Sa Sabsaban ay inang. Dun pa lang makita mo na kung gaano ka-humble si Jesus, 'di ba? Ano pa, hinugasan niya yung paa ng mga disipulo, 'di ba? Nagpagaling siya. Imbes na siya yung i-serve, 'di ba? Siya yung nagse-serve. Sobrang different. A king so different, 'di ba? Sobrang kaya kaya madaming naiinis sa kanya dati kasi nga, 'di ba? For them, the coming Messiah is something na sobrang magre-raise up ng army para palayain yung Israel dun sa sumasakop sa kanila. Pero hindi yun nangyari, 'di ba? Galing siya sa Nazareth na sabi ng mga tao dun na walang manggagaling na mabuti sa Nazareth. 'Pag nakita niyo, lahat ng ginawa ni Lord is to show that he doesn't need to brag about it. He doesn't need to boast that he is God because he knows himself. And makikita natin siya actually na is very humble sa Matthew chapter 11 verses 28 to 30. Come to me, all you who are weary and burdened, and I will give you rest. Take my yoke upon you and learn from me, for I am gentle and humble in heart, and you will find rest for your souls. For my yoke is easy and my burden is light. Doon pa lang makikita mo na, di ba? Gentle and humble in heart. Actually sa verse na 'to 'pag nakita mo, puwede naman sabihin sa atin ng Diyos, "Bigay mo na sa akin." Pero may sumunod pa, "Take my yoke." Kasi yung yoke dati kung alam niyo yun, nilalagay siya sa kunyari dalawang dalawang baka, dalawang kalabaw para sa farming. Nilalagay siya sa isa, sa lagayan sa isa para balanse yung load ta's hindi agad mapagod yung hayop. Kumbaga, magkasama sila magke-carry nung burden, nung pang-araro. Kaya kapatid, kung alam ko may pinagdadaanan ka ngayon, mga bigatin, mga binubuhat, 'di ba? Mga problemang feeling mo hindi mo na kaya, may iba naman hindi mo mahanap yung solusyon. Tingnan mo, basahin mo yung verse. Ang gusto ng Diyos magkaroon ka ng kapahingahan. Bakit? Paano yun? 'Pag hindi mo isipin mo, 'pag hindi mo binubuhat 'yan mag-isa at may kasama ka at may tumutulong sa'yo, hindi sa sarili mong lakas. Kaya minsan pagod na pagod tayo, eh. Kasi yung mga plano natin sa buhay, mga ginagawa natin, iniisip natin, it's all about us doing the work, 'di ba? It's all about our effort, our strength. Kaya sa dulo napapagod kayo, nabu-burnout because it was not the plan that God wants for you to do, 'di ba? At kung plano 'yun ng Diyos at kung minsan nakakalimutan mo na iasa sa Kanya, i-surrender sa Kanya 'yun, mapapagod ka. Ibigay mo ulit sa Kanya at maghingi ka ng guidance. Ano ba yung yoke na sinasabi? Yun yung mga salita niya, yun yung mga promises niya. It will guide you to where you need to be. It will guide you, di ba? Dun sa paraan, sa pagkakaroon ng isang, kunyari, may problem ka ngayon, di ba? Gulong-gulo ko na. God will give you the solution, pero sometimes, it's not the solution that you want.
It's not the outcome that you want because God has a plan for you, a different plan for you. Sabi niya, my ways are not your ways and my thoughts are not your thoughts. Diba? Sobrang ibang-iba yung pag-iisip ng Diyos. Kaya kung ibibigay mo sa Kanya sa mas nakakaalam, diba? Sino ba gumawa sa'yo? Kung ibibigay mo yung mga bagay, mga suliranin, mga bigat na meron ka doon sa Diyos na nakakaalam kung sino ka, mas alam niya yung solution. Mas alam niya yung tamang paraan. Paano ka makakatakas dyan, makakaalis dyan, mapagtatagumpay yung mga bagay na yan. Kaya kapatid, surrender mo sa Diyos, manalangin ka, bigay mo sa Kanya. Do your part, diba? Do your part, but lagi mong tandaan that without the strength, without the wisdom, without the provision of God, mahihirapan ka. Kaya, bigyan mo na lang. Abot mo. Nalangin ka. Sabihin mo, Lord, I can do it. I can do it on my own. Please help me. Be my guide. Be my Father. Have your way in me. Be my guide. I surrender my life to you. I surrender this thing to you. I surrender my circumstances, my problems. I assure you, you will have peace right there and then. Just humble your heart to God. Do not be boastful, for He is not boastful. Humble your heart to God. Come to Him, and you will find rest for your souls. Have a blessed day.